Hello po sa inyong lahat muli mula rito sa Auckland, New Zealand. Muli po ngayon ay sasama-sama tayo na mapagbulay-bulayan ang salita ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Bago nga ang lahat, let's bow our heads, close our eyes, and seek for the presence of the Holy Spirit who will intercede for us. Orabahanda yakonda yishidahinda rabai. Kandaraba ando yashibahiba basandaraba hindar kandaraba sindarabai. Hallelujah Yahweh, Hallelujah Jesus, Hallelujah Holy Spirit. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Salamat muli Panginoon sa pagkakataon na ito na muli namin Panginoon pagbubulay-bulayan ang iyong buhay, banal, makapangyarihang mga salita Panginoon. Aba Father, salamat din Panginoon sa pagkakataon na ito sa mga makapanunood ng video na ito, Panginoon, na hindi nagkataon lamang na mapapanood nilang video na ito, Panginoon. Ito'y pagpapala mo sa kanilang buhay, sa mga nais mong ipangusap sa kanila, Panginoon. Aba Father, bago nga ang lahat, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanang ginawa. Hayag sa iyong lahat ng aming ginawa sa kadiliman, Panginoon. Ama, inaamin namin ito at pinagsisisihan, Panginoon. Sanctify us with the blood of Lord Jesus, Panginoon, and fill us with your Holy Spirit. Ama, salamat rin, Panginoon, sa pagkakataon na ito na may bahagi, Panginoon, ang iyong salita sa aking kapwa, Panginoon. Ikaw ang siyang marinig nila, ikaw ang magturo sa amin. Pati ako, Panginoon, turuan mo, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon. Ako'y gawin mo lamang daluyan ng iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang marinig, Panginoon. Ikaw ang mangusap sa bawat isa nga, Panginoon. But Father, salamat muli, Panginoon. Salamat muli, Panginoon. At muli mo kami papakainin, Panginoon, ng spiritual food, Panginoon, na mula nga sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. But Father, sa iyong lahat ng luwalhati, papurit pa salamat. In Jesus' mighty name. Amen and Amen. Ang pagbubulay-bulayan nga natin sa araw na ito is nakikita sa 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. Basahin ko po muli sa 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. Verse 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo ay muling mahalubiluhan at madaig niyon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa una. Verse 21, sapagkat magaling pa sa kanila ang binhi na nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Verse 22, nangyari sa kanila ang yaon, sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at paglulubalog sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan. Basahin ko po muli. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyon, ay lalong sumama ang huling kalagayan nila kaysa sa una. Sapagkat magaling pa sa kanila hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa sa pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang yaon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at paglubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Medyo malalim po yung Tagalog version na ito. Ang nais po iparating dito is tayo mga Kristiyano, lalo na nakakilala na sa Panginoong Hesus as our Lord and Savior. Nakakalungkot po kasi marami tayong mga kapatid sa pananampalataya o kahit yung mga nakarinig na sa ating Panginoong Hesus
nag-attempt, namuhay na in Christ likeness. Pero nadaig sila ng sanlibutan. May term po kami dyan is backsliding o naging backslider. Sabi rito sa English is, they are again entangled therein and overcome. The latter and is worse with them than the beginning. Muli silang bumalik sa dati nilang gawi. Kahit nakilala nila ang Panginoong Hesus. At mas lalo pa silang naging masama kaysa sa dati. Hamakin niyo po yan. Kung tinanggap mo na ang Panginoon at tagapagligtas bilang yung Hari, bilang yung Diyos, bilang yung manunubos. And then, nakipag-compromise ka sa mundo, nakihalubilo ka muli sa mundo. And then, tinanggap mo, in-entertain mo ang temptation ni Satanas sa buhay mo. Yung dati mong gawi na iniwasan mo na, pag-iinom, pambababae, sugal, pandaraya, muli mo nga binalikan. Malungkot po yun. Lalo na kung nagagamit ka na sa church. Kung iniwan mo nga na lahat ng mga bagay na yun dati. Pero muli mong binalikan. Sabi rito, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katuwiran kaysa pagkatapos makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sabi sa verse 21, mabuti pa sana kung hindi nila nakilala eh. Yung daan ng katwiran. Kasi Jesus is the way to righteousness eh. Mabuti pa sana kung hindi nila nakilala yun kasi mas napahamak pa sila ngayon na nagbabackslide na sila, nasa state of backsliding na sila. Alam na nila yung way of right to righteousness eh. Pero bumalik sila ulit. Imbis na 180 turn, ginawa nilang 360 turn. Alam nila yung utos ng Panginoong Hesus eh. To remain in a straight path toward papunta sa katwiran. Pero ang nangyari sa kanila, ang ayon sa kaang tunay. Sa English nito, but it is happened unto them according to the true proverb, na nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. Naisulat po kasi ito sa Proverbs, chapter 26 sa 11, verse 11, na yung aso bumabalik sa kanyang sariling suka. Makin mo po yan, di ba? Minsan tayo sa Pilipinas nakita natin yung mga aso sa kalsada, sumusuka yan. Yung suka nila naiiwan dyan, di ba, mabula. O minsan kung sumakit ng tiyan ng aso, di ba, sinusukan nila lahat ng kinain nila. Pero muli, maya-maya, babalikan nila yan, kakainin nila ulit yan. Ganon dinefine ng Panginoon yung mga backslider. Yung dating gawin nila, yung pambababae nila, o kung ano man yan, pang-inom nila, yung kalibugan nila, na dating iniwan na nila, binalikan nila at kinain nila ulit. Umakin mo yan, isinukan mo na yung mga dating bisyo mo na yan, tapos babalikan mo ulit. Katulad ka nga talaga ng aso na yun. Ayaw ng Panginoon na yun. Kasi isinukan mo na yun, bakit mo pa kakainin ulit? Bakit mo pa gagawin ulit? Tulad din daw ito ng isang baboy na hinugasan na tapos nilinis na yung isang baboy, nahing baboy. Pero babalik ulit doon sa palubluban ng pusali. Nilinis na eh. Pero
babalik ulit dun sa putikan upang magpaikot-ikot siya dun na ma-cover siya ulit ng putik. Kapatid, nilinis ka na ng Panginoon. If you are in the state of backsliding, may tanim sa puso mo. Tinaniman ka na ng Panginoon. And if you are in the state of backsliding, bumalik ka sa Panginoon. Huwag mong hayaang maging tulad ka ng isang aso na binalikan ng kanyang suka. Na maging tulad ka ng isang baboy na hinugasan na malinis na at bumalik sa putikan upang maglublob doon ulit. Akala mo lang masarap. Akala mo lang may freedom ka kasi naggagawa mo lahat. Pero you know it deep inside your heart na may kabigatan, walang kalayaan. Hindi tulad ng dating kasama mong Panginoong Hesus sa buhay mo. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible na dating ginagawa mo, considered backsliding na yan. Kasi hindi ka na kumakain ng spiritual food. Kung dating madasalin ka araw at gabi, hindi ka na nagdadasal ka na lang pag may problema. It's the way to backsliding kasi wala ka nang, ayaw mo na magkaroon ng connection sa Panginoon. Kung hindi ka na nagsisimba, once a month na lang, once every quarter, o kung meron na lang binibinyagan, o may nagpapakasal, o kung may namatay, o kung may birthday, doon ka na lang nagsisimba. Considered backsliding yan. Kasi hindi ka pupunta kung walang okasyon. Ang worst nun, yung dating sinuka mo na kinakain mo pa ulit. Tinigil mo ng pag-inom. Ngayon bumabalik ka sa pag-inom. Yung dating lahat ng Sunday services, nagpapagamit ka sa church. Ngayon, lahat ng ministry, iniwan mo. Dahil inuuna mo yung kagustuhan mo sa sarili mo. Ang worst nun, pati yung pamilya mo nadadamay. May nasusulat po sa James 4:4. Sabi doon sa James 4:4, hindi ba ganyan ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino ngang mag-ibig na maging kaibigan ang sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Sabi niya, hindi ba ganin yung nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kung dating kasama mo siya, kaibigan mo ang Diyos, tapos umatras ka ulit, nag-backslide ka, kasi gusto mong mas gusto mong maging kaibigan ang sanlibutan. Ibig sabihin nun, kung gusto mong makipagkaibigan sa sanlibutan, nakikipag-away ka na sa Diyos. Kung ibig mong maging kaibigan ng sanlibutan, inaaway mo na ang Diyos. Kaaway ka na ng Diyos. Sasabihin mo, naniniwala naman ako sa Diyos eh. Kinikilala ko naman ang Panginoong Hesus. Pero gusto ko tong sanlibutan. Gusto ko rin maranasan yung nararanasan ng ibang tao na kaligayahan sa mundo. No. If you believe in God, if your faith is with Jesus, if you consider your life as the temple of the Holy Spirit, you must deny yourself from earthly things. Hindi mo dapat ginagawang kaibigan ang mundong ibabaw, sapagkat sa mundong ibabaw na andyan si Satanas na naghahari. Andyan lahat ng temptasyon sa mundong ibabaw. Nandyan ang pangangalunya, adultery, nandyan ang pagiging lasinggero, ganyan ang pagdepend mo sa sugal, nandyan ang pandaraya, kasinungalingan, ang hate, backsliding is dangerous in the life of a Christian. Pag kinaibigan mo ang mundo, kinakaaway mo ang Diyos. Backsliding is dangerous. Pag ang suka mong dating isinuka mo na, ikinakain mo muli.
Backsliding is dangerous. Pag ikaw ay nilinis na, tapos gusto mong bumalik dun sa putikan at magdublob ulit dun. Balik lang, kapatid. Dakilang katapatan ng Diyos. Sabihin mo lang sa Kanya, Panginoon, ayoko na nito. Repent, kapatid. Jesus want you to repent at bumalik muli sa Kanya at magpagamit muli sa Kanya. Lalo na kung ikay Kristiyano na dati nagagamit na sa Kanyang ministeryo. May tanim sa puso mo. At imposibleng hindi nangungusap sa iyo ang mga tinanim na yan dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya lang nananaig sa iyo ang katigasan ng puso mo, ang pagmamataas mo. If you are in the state of backsliding ngayon, kapatid, hindi nagkataon lamang na napapanood mo ang video na ito. Jesus is talking to you. The Holy Spirit is convicting you sa oras na ito. And He wants you na bumalik muli sa looban ng Kanyang pastulan. I know na sa katigasan mong yan, babasagin niya ng Diyos. Sa pagmamataas mo na yan, ibabagsak ng Diyos yan. Sapagkat tinatawag ka ng Panginoon ngayon. Bumalik ka sa Kanya. Surrender to Him your life and your family, lalo na kung ikaw ang ama ng tahanan. O kung ikaw ang magulang sa inyong sambahayan, lalo na kung ikaw ay may mga anak. Dahil sa pagbabackslide mo yan, hindi lamang sarili mo ang dinadala mo sa kapahamakan, kundi pati ang buhay ng iyong mga anak. Delikado ang pagbabackslide. Akala mo, ikaw lang yung bumalik sa dati mong suka. Akala mo, ikaw lang yung ngayon na lumulublob sa putikan. Kundi mayroon kang naidadamay dyan. Lalo na ang mga anak mo. Huwag mong hayaan na pati yung suka mo kakainin ng mga anak mo. Huwag mong hayaan na yung putik na nakabalot ngayon sa iyo, pati ang anak mo ay maputikan. Okay lang sana, di ba? Yung term sa labas na ako lang sana kasi kasalanan ko naman to eh. Pero minsan nadadamay. Kasi kung anong kinalikihan ng mga bata na nakikita niya sa kanilang mga magulang as a backslider, mag-backslide din ng mga batang yan. Kasi walang mag-guide sa kanila. At kung mahal mo ang iyong anak, balik lang, kapatid. Alam ko nang ngusap sa iyo ang Panginoong Hesus. Hindi nagkataon lamang na napanood mong video na ito. At kung nahihirapan ka sa journey na ito dahil sa pagiging backslider mo, just surrender. Maaari mong gawin to mamayang gabi. Manalangin ka. Repent kung ano mang kasalanan na yan. Alam mo, deep inside, alam mo yung kasalanan na yan. Aminin mo yan, pagsisihan. Humingi ka ng kapatawaran. At bumalik ka sa Panginoong Hesus. Surrender your life as a living sacrifice sa paanan ng Kanyang trono. Bukas palad kang yayakapin ng Panginoong Hesus. Sapagkat ayaw niya na ikaw ay maging kaaway. Gusto niya ikaw ay maging kaibigan niya. Deny yourself from the earthly things and give your life to the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. At kung nangusap sa iyo ang Panginoong Hesus, samahan niyo ako sa panalangin na ito. First, pray with me, and then I will said kung ako na lamang ang mananalangin. Tayo po yumukod, pikit ang ating mga mata, at
at sabay-sabay po tayong manalangin. O Abba Father, salamat muli Panginoon sa pagkakataon na ito na kami Panginoon ay kinausap mo. Kung kami Panginoon ay bumalik sa dati naming mga suka, kung kami Panginoon ay nagpalubalob ulit muli Panginoon sa putikan na kami nilinis mo na Panginoon, ngunit binalikan namin ang dati naming mga gawi. Kung kami naging backslider nga Panginoon, Ama, patawarin mo kami, inaamin namin ang aming mga kasalanan, pinagsisihan Panginoon. Marumi nga kami Panginoon, makasalanan. Linisin mo kami ng iyong dugo Panginoong Hesus. Patuloy mo kami puspusin ng iyong banal na Espiritu, Abba Father. Panginoong Hesus, tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Manahan ka sa aming puso bilang aming hari, bilang aming Diyos. Panatilihin mo kami, Panginoon, sa looban ng iyong pastulan. Manguna ka at gumanap, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na masunod ang iyong mga utos, Panginoon. Huwag mo kaming hayaan pumalik sa dati naming mga gawi. Nakainin ng dati naming mga suka, Panginoon, at maligo muli, Panginoon, sa putikan nga, Panginoon. Ama, huwag mong hayaan na kami mamuhay as a backslider, kundi kami mamuhay, Panginoon, bilang mga lingkod mo, Panginoon, sa iyong dakilang pastulan, sa iyong kaharian, Panginoon. Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na pati ang aming mga anak, Panginoon, ay madamay sa pagiging backslider namin. Kundi, Panginoon, iligtas mo, Panginoon, ang aming buong sambahayan, na kami, Panginoon, ay maging sambahayan na naglilingkod, Panginoon, to glorify your name. Ama, salamat muli, Panginoon. Alam namin, Panginoon, tatanggapin mo muli, Panginoon, ang aming mga buhay bilang buhay na handog sa paanan ng iyong trono. Orahando Yoshide Kondarabasindarabay. Ako na lamang po mananalangin. Aba, Father, pinapanalangin ko, Panginoon, mga nakapanood ng video na ito, lalo na, Panginoon, sa mga kapatid ko nagbabackslide, Panginoon, na state of backsliding, nakapanood ng video na ito. Hindi lamang, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, nagkataon na napanood nila ito, Panginoon. Ito'y, Panginoon, napanood nila dahil may balak kang gawin sa kanilang buhay, na sila'y muli, Panginoon, bumalik, Panginoon, na nagpapasakop nga sa iyo, Panginoon. Ama, alam ang ginagawa ng kanilang, ng kaaway sa kanilang buhay. I rebuke it in Jesus' mighty name. Redeem them, Panginoon. Save them, Panginoon. Deliver them, Panginoon. Palayain mo sila sa gawa ng kaaway sa kanilang buhay, sa kanilang sambahayan. At lalo na, Panginoon, ang mga anak nila, kanilang mga asawa na nadamay, Panginoon, dahil sa kanilang naging desisyon na mag-backslide, Panginoon. Ama, huwag mong hayaan na madamay mga batang ito, Panginoon. Ama, iligtas mo sila, Panginoon, kung paano mo sila tinawag mo dati, Panginoon, sa iyong ministeryo, kung paano nila naranasan ang unang pag-ibig, Panginoon, na mula sa iyo. Ama, balik mo ito sa kanilang buhay, Panginoon, ng kanilang buong sambahayan, Panginoon, may magamit muli sa iyong ministeryo. Na imbis, Panginoon, magamit sila ng kaaway, Panginoon. Ama, ibalik mo sila, Panginoon, sa looban ng iyong pastulan. I pray, Panginoon, sa kaligtasan na muli nilang maranasan sa kanilang buhay, Panginoon. Sa kapayapaan, Panginoon, na muli nilang maranasan. Sa provision, sa protection na muli nilang mararanasan. I pray healing be upon them, Panginoon. Healing, Panginoon, sa kanilang buhay spiritual, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Masalamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito na magamit sa iyong ministeryo, Panginoon, na ma-share ang salitang ito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, nangusap ka sa bawat isa, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa mga kapatid ko na na-stage ng backsliding, Panginoon. Alam ko, Panginoon, hindi mo nais na sila, Panginoon, ay mapariwara, kundi, Panginoon, muli, Panginoon, bumalik sa iyong ministeryo, Panginoon. Alam ko, ikaw ang nagtagumpay, Panginoon, sa
Sa pagkakataon na ito, Panginoon, Ikaw ang gumanap, Ikaw ang nangusap sa bawat isa, Panginoon. Ang iyong salita ay manatili sa puso, Panginoon, ng bawat isang nakapanood ng video na ito. Na iyong salita, Panginoon, ay manatili sa kanilang isipan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Alam ko, Panginoon, sa mga nakapanood ng video na ito, Panginoon, marami sa kanila, Panginoon, I claim it in Jesus' mighty name, ang magre-repent at muling babalik, Panginoon, sa paanan ng iyong trono, Panginoon, to serve you, Panginoon, to namanampalataya muli sa iyo, Panginoon, in spirit and truth nga, Panginoon. Masalamat muli, Panginoon. Binabalik ko sa iyo lahat ng luwalhati, papurit, pasasalamat, in Jesus' mighty name, our God and Savior. Amen and Amen. Babay po sa inyo, hanggang sa muli. Shalom, shalom. God bless you all. And may the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us, now and forever. In Jesus' mighty name. Amen and Amen. Bye-bye. Shalom.